Ang amoy ng alikabok at basang semento ang unang gumising sa diwa ni Amara. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit isang magaspang na itim na sako ang nakatakip sa kanyang ulo. Lulubing ipon, pagtom, nananandong na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa isang upuan. Naramdaman niya ang lamig ng sahig na tumatagos sa manipis niyang bestida. Gulat, pagkalito, at higit sa lahat, takot. Saan siya naroroon? Anong nangyayari? Ang huli niyang natatandaan ay naglalakad siya sa hardin ng mansyon, sinusubukang pakalmahin ang sarili matapos ang isa na namang gabi ng kahihiyan. May panyong itinakip sa kanyang ilong mula sa likuran at isang matamis ngunit nakakahilong amoy ang pumuno sa kanyang baga bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Miguel, bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pag-asa. Miguel, nasaan ka? Walang sumagot. Tanging ang mahinang tunog lamang ng pumapatak na tubig sa di kalayuan ang kanyang naririnig. Ang lamig ng paligid ay nagpaalala sa kanya ng isa pang uri ng lamig. Ang lamig sa mga mata ng kanyang biyenan, si Doña Victoria de la Vega, ilang oras lamang ang nakalipas. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Nagsimula ang lahat sa hapunan. Gaya ng dati, ang mahabang mesa ng mga de la Vega ay puno ng mga mamahaling pagkain na hindi niya kailanman matutunang bigkasin ang pangalan. Nakaupo siya sa tabi ni Miguel, ang kanyang asawa, sa tapat ng naghaharing reyna ng pamilya, si Doña Victoria, at sa tabi nito ay ang kapatid ni Miguel na si Isabel, kaarawan ni Doña Victoria. Sa loob ng isang linggo, pinag-isipan ni Ara ang perpektong regalo. Alam niyang walang materyal na bagay ang makakapagpasaya sa isang babaeng mayroon na ng lahat. Kaya't ginamit niya ang kanyang mga kamay. Ginamit niya ang natutunan niya sa kanyang yumaong lola. Isang scarf, gawa sa pinakamalambot na lana na kanyang nahanap, kulay krema at binurdahan niya ng maliliit na bulaklak sa dulo. Simple, ngunit puno ng pagmamahal at pagsisikap. Happy birthday po, Mama, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Kinuha ito ni Doña Victoria na para bang isang maruming bagay. Dahan-dahan niya itong binuksan at nang makita ang scarf, isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ang tanging reaksyon. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa. Salamat, Amara, sabi niya. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo. Ngunit alam mo naman siguro na hindi ako nagsusuot ng mga bagay na gawang kamay. It reminds me of the maids. Tumawa ng mahina si Isabel. Oh, Mama, you're so brutally honest. Baka naman naubusan lang ng budget si Ara. You know, life outside Forbes Park is hard. Naramdaman ni Ara na namula ang kanyang mga pisngi. Napayuko siya, tinitingnan ang kanyang plato. Hinanap niya ang kamay ni Miguel sa ilalim ng mesa. Umaasang hahawakan siya nito, ipagtatanggol siya. Ngunit nanatiling nakapatong ang kamay ni Miguel sa kanyang hita, hindi gumagalaw. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang sumunod. Kinuha ni Doña Victoria ang scarf. Hindi man lang ito inilabas ng buo sa kahon at walang emosyong inihulog ito sa isang maliit na basurahan sa tabi ng kanyang upuan na para bang isa lamang itong gamit na tissue. Sa sandaling iyon, hindi lang isang scarf ang kanyang itinapon. Itinapon niya ang lahat ng pag-asa ni Ara na balang araw ay matatanggap siya ng pamilyang ito.
Nang gabing iyon sa kanilang silid, hinarap niya si Miguel. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy. Bakit, Miguel? Bakit hindi mo ako naipagtanggol? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Ang kailangan ko lang ay marinig na sabihin mong itigil na nila. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na kakampi kita. Niyakap siya ni Miguel. Pasensya na, mahal ko. I'm so sorry. Alam mo naman si Mama, ayaw ko lang palakihin ang gulo. Palakihin ang gulo? Hindi makapaniwalang sabi ni Ara habang humihiwalay sa yakap. Miguel, ako ang laging nasa gitna ng gulo. Araw-araw pinaparamdam nila sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa iyo, na isa akong basura na napulot mo lang at wala kang ginagawa. Hindi totoo yan, Ara. Mahal kita, sabi ni Miguel. Sinusubukang hawakan muli ang kanyang mga kamay. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit parang mas takot ka sa nanay mo kaysa sa posibilidad na mawala ako? Natigilan si Miguel, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, at sa katahimikang iyon, nahanap ni Ara ang kanyang sagot. Isang huling butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Ngunit ang luhang ito ay iba. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkaunawa. Pagkaunawa na tapos na ang lahat. Tapos na ang pagiging martir niya. Tapos na ang pag-asa. Iyon ang huling luha na ibibigay niya para sa kanila. Ang alaala ng sakit na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya ang Ara na umiiyak sa isang sulok. Ngayon, siya ay isang babaeng nakatali sa isang upuan at kailangan niyang mabuhay. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang mga paa, isang bagay na matigas, isang kahoy. Sinubukan niyang igalaw ang upuan dahan-dahan hanggang sa maramdaman niyang sumayad ang kanyang mga kamay na nakatali sa likod sa isang magaspang na pader. Kinapa niya ang pader. May isang matulis na bagay, isang nakausling pako marahil, o isang piraso ng metal, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay matulis ito. Sa hirap at sakit, sinimulan niyang ikiskis ang lubid sa kanyang mga kamay laban dito. Naramdaman niya ang sakit habang sumusugat din ang kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Ang bawat kiskis ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Ang bawat sakit ay isang paalala na buhay pa siya at lalaban siya. Pagkaraan ng tila walang katapusang panahon, naramdaman niya ang pagluwag ng lubid. Sa isang huling, malakas na hila, naputol ito. Malaya na ang kanyang mga kamay. Nanginginig, inalis niya ang sako sa kanyang ulo. Madilim ang paligid, ngunit may isang sinag ng liwanag mula sa buwan na tumatagos sa isang butas sa bubong. Nasa isang abandonadong bodega siya. Mabilis niyang kinalagan ang mga tali sa kanyang paa. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Basta kailangan niyang makaalis. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Tinungo niya ang malaking pintuan ng bodega at buong lakas na itinulak. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalock. Bumukas ito ng may malakas na langit-ngit. Bumuhos sa kanya ang malakas na ulan na tila nakikisabay sa unos sa kanyang puso. Hindi niya ininda ang lamig. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa bodega, palayo sa mansyon, palayo sa buhay na halos sumira sa kanya. Napunta siya sa isang highway. Basang-basa, nanginginig at walang direksyon. Ang mga sasakyan ay mabilis na dumadaan, ang kanilang mga ilaw ay sumisilaw sa kanyang mga mata. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada, ubos na ang lakas. Ito na ba ang katapusan? Bigla,
Isang pares ng nakakasilaw na headlight ang huminto mismo sa kanyang harapan. Isang itim at makintab na luxury sedan. Ang tunog ng preno nito ay halos bumasag sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Ara na patingin sa sasakyan na may halong takot at pagtataka. Sila na ba yun? Binalikan ba siya para tapusin ang dapat nilang tapusin? Dahan-dahang bumukas ang pinto sa passenger side. Napatingin si Ara sa bumukas na pinto, handa nang sumigaw o tumakbo muli. Ngunit sa halip na isang armado o marahas na lalaki, isang taong nakasuot ng formal na damit ang lumabas mula sa sasakyan. Kalmado ang kanyang mga galaw, may hawak na payong na agad niyang ibinukas para protektahan ang sarili at si Ara mula sa malakas na ulan. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa, hindi ng panganib. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay malumanay at magalang. Napatitig lang si Ara, hindi makapaniwala. Ang isip niya ay naguguluhan. Sino siya? Bakit siya tumigil? Isa ba itong bitag? Napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang basang bestida. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Sabi ulit ng lalaki na tila nababasa ang takot sa kanyang mga mata. Hindi kita sasaktan, kailangan mong umalis dito. Delikado. Hinubad ng lalaki ang kanyang itim na coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Ara. Naramdaman ni Ara ang init mula sa damit, isang kaibahan sa lamig na bumabalot sa kanyang katawan. Ang simpleng gesto na iyon ay nagdulot ng bahagyang pagluwag sa kanyang tensyon. Sumama ka sa akin, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Alok niya, iniabot ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Ara. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagtitiwala ay isang salitang tila nabura na sa kanyang bokabularyo. Paano niya malalaman kung nagsasabi ito ng totoo? Ngunit nang tumingin siya sa paligid, sa madilim na kalsada, sa malakas na ulan, at sa alaala ng bodegang pinanggalingan niya, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang manatili dito ay tiyak na kapahamakan. Ang sumama sa kanya ay isang pagkakataon, gaano man kaliit. Dahan-dahan tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Ara. Nakatingin sa labas ng bintana habang mabilis na lumilipas ang mga ilaw ng kalsada. Inadjust ng lalaki ang aircon para hindi siya ginawin. Ako nga pala si David. Pagpapakilala niya, hindi inaalis ang tingin sa daan. David Santos. Tumango lang si Ara bilang tugon. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip. Bakit parang alam na alam ni David kung ano ang gagawin? Bakit hindi man lang siya nagtanong kung ano ang nangyari o bakit siya nasa gitna ng kalsada sa kalagitnaan ng gabi? Saan mo ako dadalhin? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Sa isang lugar kung saan makakapagpahinga ka nang walang gagambala sa iyo, sagot ni David. Ang mga salitang iyon na dapat sana ay nakakapakalma ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong sa isip ni Ara. Walang gagambala sa iyo. Alam ba niya ang tungkol sa mga De La Vega? Huminto sila sa harap ng isang modernong condominium building sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Inalalayan siya ni David papasok sa elevator at patungo sa isang unit sa mataas na palapag. Pagbukas ng pinto, isang malinis at maaliwalas na apartment ang bumungad kay Ara. Simple ngunit elegante ang mga gamit.
Malayo sa marangyang mansyon ng mga De La Vega, ngunit nagbigay ito ng pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Maaari mong gamitin ang banyo," sabi ni David, itinuturo ang isang pinto. "May mga bagong damit at tuwalya dyan. Magpapahanda ako ng pagkain." Parang isang robot na sumunod si Ara. Habang nasa ilalim ng mainit na shower, doon niya naramdaman ang lahat ng sakit sa kanyang katawan, mga galos mula sa lubid, mga pasa mula sa kanyang pagtakas. Ngunit habang hinuhugasan niya ang dumi, para na ring hinuhugasan niya ang bahagi ng kahihiyan at takot na kanyang dinanas. Paglabas niya, suot ang isang malinis na t-shirt at pajama pants na maluwag sa kanya. Naamoy niya ang masarap na aroma ng mainit na sabaw. Nakahain na ito sa isang maliit na mesa. "Kumain ka muna," sabi ni David. Umupo si Ara at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, unti-unting bumabalik ang lakas sa kanyang katawan. Nang matapos siya, hinarap niya si David na tahimik na nakaupo sa sofa. "Sino ka talaga, David?" tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "At bakit mo ako tinutulungan? Hindi ako naniniwalang nagkataon lang ang lahat ng ito." Tumingin si David sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Tama ka, hindi ito nagkataon." Tumayo siya. "Mayroong gustong kumausap sa iyo. Matagal ka na niyang hinihintay." Bago pa man makasagot si Ara, may kumatok sa pinto. Binuksan ni David ang pinto. Isang matangkad na lalaki na may edad na ang pumasok. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang kanyang presensya ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad. Kilala siya ni Ara. Sino ba namang hindi makakakilala sa kanya? Ang kanyang mukha ay laging nasa mga business magazine at balita. Siya si Don Rafael Cruz, ang nag-iisang may-ari ng Cruz Group of Companies, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa bansa. Isang alamat sa mundo ng negosyo. Napatayo si Ara, ang kanyang puso ay muling nagsimulang kumabog ng mabilis. Anong ginagawa ng isang tulad ni Don Rafael Cruz dito? May kinalaman ba siya sa mga De La Vega? Naglakad si Don Rafael palapit sa kanya. Ngunit habang papalapit siya, nawala ang imahe ng makapangyarihang tycoon. Ang nakita ni Ara ay isang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagsisisi at isang emosyon na hindi niya maintindihan, pagmamahal. Huminto si Don Rafael sa kanyang harapan. Mula sa kanyang coat, kumuha siya ng isang lumang litrato. "Ang nanay mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Si Elena, siya ang pinakamagandang babae na nakilala ko." Sa litrato, nakita ni Ara ang isang mas batang bersyon ng kanyang ina, masayang nakangiti sa tabi ng isang binatang Don Rafael. Ang litratong iyon ay kinuha bago pa man siya ipinanganak. "Hindi ko maintindihan," bulong ni Ara. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Kinailangan kong iwan kayo ng nanay mo, Amara." Pagpapatuloy ni Don Rafael, binibigkas ang kanyang pangalan na para bang isang dasal. "May mga kaaway ako noon na gagawin ang lahat para pabagsakin ako. Ang manatili sa inyo ay ilalagay lamang kayo sa panganib. Akala ko ang paglayo ay ang pinakamagandang paraan para protektahan kayo." Naglabas siya ng isa pang dokumento, isang birth certificate. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, Amara Reyes Cruz, at sa ilalim ng pangalan ng ama, Rafael Cruz. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang lahat ng kanyang pagkatao, ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sarili,
ay biglang nagbago sa isang iglap. Ang lalaking nasa harapan niya, ang taong hinahangaan ng buong bansa, ay ang kanyang ama. Alam ko ang lahat, anak, sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Alam ko ang pagpapahirap sa iyo ng mga de la Vega. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo sa tulong ni David. Ang akala ko ay sapat na iyon para maprotektahan ka, ngunit nagkamali ako. Ang nangyari ngayong gabi, ang pagtangka sa buhay mo, hindi ko na mapapalampas ito. Tinitigan siya ni Don Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pangako. Anak, handa ka na bang iwan ang lahat ng sakit na ito at magsimulang muli? Habang nagmamaneho si Miguel pauwi, ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila ni Ara. Ang sakit sa mga mata nito, ang panginginig ng boses nito habang tinatanong kung bakit hindi niya ito maipagtanggol. Kung mahal mo ako, bakit parang mas takot ka sa nanay mo kaysa sa posibilidad na mawala ako? Nga ma'am, ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Dahil sa kaibuturan niya, alam niyang totoo iyon. Kasalanan niya. Ngayong gabi, babawi siya. Haharapin niya ang kanyang ina. Ipaglalaban niya ang kanyang asawa. Naghanda siya ng sasabihin, isang apologiyang mula sa puso para kay Ara. Pagpasok niya sa malawak na pinto ng mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kadalasan kahit gabi na, maririnig niya ang mahinang tunog ng TV o ang mga utusan na nagliligpit. Ngunit ngayon, wala. Ara, tawag niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na foyer. Mahal ko, andito na ako. Walang sagot. Umakyat siya sa kanilang silid, umaasang nandoon lang ito, nagpapahinga. Ngunit wala si Ara. Ang kama ay maayos pa, hindi man lang nagalaw. Ang mga gamit nito sa ibabaw ng dresser ay nasa ayos. Ngunit bawa siya, isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ara! Sigaw niya mas malakas ngayon habang binubuksan ang pinto ng banyo ng walk-in closet. Walang tao. Bumaba siya ng hagdan, 2 hakbang bawat paitang. Naabutan niya ang kanyang ina at si Isabel na nag-uusap sa sala. Pareho silang lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kunwaring pag-aalala. Miguel, anak, anong problema? Tanong ni Doña Victoria, tumatayo. Si Ara, ma. Nakita niyo ba si Ara? Hindi ko siya mahanap, sabi ni Miguel. Ang kanyang paghihinga ay nagsisimula ng maging mabilis. Nagkatinginan si Doña Victoria at Isabel. Isang tingin na puno ng kahulugan na hindi nabasa ni Miguel. Anak, malungkot na sabi ni Doña Victoria. Sa tingin ko, umalis na siya. Ano? Anong ibig mong sabihin na umalis na siya? Galit na tanong ni Miguel. Hindi aalis si Ara nang hindi nagpapaalam. Sigurado ka ba dyan, kuya? Sabat ni Isabel, itinaas ang isang kilay. Pagkatapos ng nangyari sa hapunan, baka naman napuno na siya. Baka napagtanto niyang hindi talaga siya para dito. Hindi, iling ni Miguel, ayaw maniwala. Miguel, may iniwan siyang sulat sa ibabaw ng piano. Sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay puno ng awa. Mabilis na tinungo ni Miguel ang piano. May isang nakatuping papel doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ito ay sulat kamay ni Ara,
Walang duda, ngunit ang mga salita ay hindi para sa kanya. Miguel, patawad, pero hindi ko na kaya. Ang buhay na ito, ang pamilyang ito, hindi ito para sa akin. Akala ko kaya kong magbago para maging karapat-dapat, pero napagtanto kong niloloko ko lang ang sarili ko. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, malayo sa iyo, malayo sa lahat ng ito. Huwag mo na akong hanapin. Gumuho ang mundo ni Miguel. Binasa niya ito ulit at ulit. Ang bawat salita ay parang sampal sa kanyang mukha. Walang pahiwatig ng pagmamahal. Walang bakas ng sakit na pinagsaluhan nila. Tanging isang malamig na pamamaalam. Hindi, hindi siya ganito, bulong ni Miguel sa sarili. Anak, may mas masama pa dyan, sabi ni Doña Victoria, inilalapit ang kanyang cellphone. Pinatingnan ko sa accountant natin. May isang withdrawal na ginawa mula sa joint account ninyo kaninang hapon. Hindi kalakihan, pero ito ay isang simula. Ipinakita niya ang isang bank transaction. 100,000 piso. Isang maliit na halaga para sa kanila, ngunit ang ibig sabihin nito ay malinaw. Nagplano si Ara. Kumuha siya ng pera bago umalis. Tingnan mo, kuya, sabi ni Isabel. Ginagamit ka lang niya at ngayong nakuha na niya ang gusto niya, iniwan ka na niya. Sa isang iglap, ang pag-aalala ni Miguel ay napalitan ng galit. Ang sakit ay napalitan ng pagdududa. Totoo ba? Niloko lang ba siya ni Ara sa buong panahon? Ginamit lang ba siya para makatakas sa kahirapan? Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat. Ang Ara na minahal niya ay hindi gagawa nito. Hindi ako naniniwala, mariing sabi ni Miguel. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hahanapin ko siya. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ina. Mabilis niyang pinaandar ang kotse. Ang isip ay blanko. Tinawagan niya ang cellphone ni Ara. Diretso sa voicemail. Paulit-ulit niya itong tinawagan. Bawat ring na walang sagot ay nagdaragdag sa kanyang desperasyon. Pinuntahan niya ang luma nilang apartment sa Quezon City, ang lugar kung saan sila unang nagkakilala. Kumatok siya sa pinto ng matalik na kaibigan ni Ara na si Liza. Miguel, gulat na tanong ni Liza, halatang kagigising lang. Anong ginagawa mo dito? Si Ara, kasama mo ba siya? Nagpunta ba siya dito? Tanong ni Miguel, halos hindi makahinga. Hindi. Bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Liza. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Liza, alam ni Miguel na nagsasabi ito ng totoo. Kung nasaan man si Ara, wala itong sinabihan. Para siyang bulang naglaho. Nag-drive si Miguel ng walang direksyon, ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Napadpad siya sa isang parke kung saan sila madalas mamasyal. Umupo siya sa isang basang bench, hinayaan ang ulan na basain siya, ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at sakit. Nawawala ang babaeng mahal niya, at lahat ng ebidensya ay nagsasabing kusa niya itong iniwan. Pagod at talunan, bumalik siya sa mansyon. Walang imik siyang umakyat sa kanilang silid. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Ara. Ang amoy niya na naiwan sa unan. Ang libro na hindi niya natapos basahin. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang pekeng sulat ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Halos gumuho na siya sa bigat ng lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Napatigil ang paghinga ni Miguel. Sa litrato, malinaw na nakita niya si Amara. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan ng isang private jet.
Mukha siyang kalmado, ang kanyang muka ay walang emosyon, at sa tabi niya, bahagyang nakaakbay, ay isang matandang lalaki na mukhang makapangyarihan at mayaman. Hindi ito ang itsura ng isang taong dinukot. Ito ang itsura ng isang taong kusa at handang umalis. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ang huling piraso ng pag-asa na kumakapit sa kanya ay biglang nawasak. Ang mga salita ng kanyang ina at kapatid ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ginagamit ka lang niya, iniiwan ka na niya. Tinitigan niya ang litrato. Ang kanyang puso ay nadudurog habang ang galit at pakiramdam ng pagkakanulo ay dahan-dahang pumalit sa lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya. 2 taon, 730 araw. Sa bawat araw na iyon, may isang imahe na paulit-ulit na binabalikan si Amara. Ang sarili niya, basang-basa sa ulan, nakaluhod sa gilid ng highway, wasak at walang pag-asa. Ngayon, habang nakatayo siya sa likod ng entablado, nakatingin sa kanyang refleksyon sa isang full-length mirror, ang babaeng iyon ay parang isang multo na lamang mula sa malayong nakaraan. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay iba na. Ang buhok niya na dati simple lang na nakalugay ay ngayon ay nakaistilo sa isang eleganteng bun na nagpapakita ng kanyang matatag na panga at mga matang hindi na nagpapakita ng takot. Suot niya ay isang puting power suit na tila hinulma para sa kanyang katawan. Matalim ang mga linya at nagpapahiwatig ng awtoridad. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang simpleng gintong locket, ang tanging paalala ng kanyang nakaraan. Hinawakan niya ang locket. Sa loob nito ay ang nag-iisang litrato ng kanyang anak, si Angelo, na kinuha noong ito'y 1 linggo pa lamang. Ang kanyang anghel, ang dahilan ng lahat. Sa labas ng backstage, naririnig niya ang mahinang ugong ng daan-daang tao, mga flash ng kamera na tumatama sa kurtina, mga boses ng mga mamamahayag na sabik na naghihintay. Ito ang press conference ng Cruz Group, ang pinakamalaking kaganapan sa mundo ng negosyo sa taong ito, at siya ang sentro nito. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita si David Santos, nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, suot ang isang perpektong suit. Sa loob ng 2 taon, si David ay naging higit pa sa isang bodyguard. Siya ay naging kanyang anino, kanyang tagapayo, at ang pinakatapat niyang kaibigan. Tumango si Ara, isang maliit ngunit matatag na tango. Ipinanganak akong handa para dito, David. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni David. Good. Nasa labas na ang papa mo. Hinihintay ka na ng mudo, Amara. Sa entablado sa harap ng nagkikislapang mga ilaw, tumayo si Don Rafael Cruz sa podium. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong bulwagan. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Salamat sa inyong pagdalo. Sa loob ng 30 taon, ang Cruz Group ay nakilala sa tatag at pagbabago. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa inyong harapan hindi lamang bilang CEO, kundi bilang isang ama na labis ang pagmamalaki. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Marami ang nagtanong kung sino ang magmamana ng lahat ng aking pinaghirapan, patuloy ni Don Rafael. Maraming espekulasyon, maraming pangalan ang lumutang. Ngayon, wawakasan na natin ang lahat ng yan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa nakalipas na 2 taon, habang kayo ay abala sa pag-iisip, ang aking tagapagmana ay nasa ibang bansa.
Nag-aaral sa mga pinakamahusay na unibersidad sa mundo. Sumasailalim sa pagsasanay sa ilalim ng mga pinakamahusay na isip sa negosyo. Pinatunayan niya hindi lamang ang kanyang talino, kundi pati na rin ang kanyang puso at katatagan. Mga ginoo at ginang, mga kaibigan mula sa media, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang dugo ng aking dugo, ang kinabukasan ng Cruz Group, ang aking nag-iisa at minamahal na anak. Tumingin si Don Rafael sa gilid ng entablado. Amara Reyes Cruz, sa hudyat na iyon, humakbang si Ara palabas mula sa dilim at patungo sa liwanag. Para siyang isang aparisyon. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang mga kamera ay nag-flash na parang kidlat. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla at pagkamangha. Sino ang babaeng ito? Saan siya nanggaling? Hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa podium. Naglakad siya palapit sa kanyang ama, humalik sa kanyang pisngi, at humarap sa mga manonood. Ang ngiti niya ay kontrolado, ang kanyang tingin ay matalim. Kung may kabaman sa kanyang dibdib, itinago niya ito ng napakahusay. Magandang hapon po, bati niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, walang bakas ng nerbiyos. Agad na itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kaamay. Miss Cruz, sigaw ng isang babaeng reporter mula sa harap. Bakit ngayon ka lang nagpakilala sa publiko? Saan ka nanggaling sa lahat ng panahong ito? Ako ay naghahanda. Simpleng sagot ni Ara. Naniniwala ang aking ama na ang posisyon ay hindi minamana. Ito ay pinaghihirapan at pinag-aaralan. Ginugol ko ang nakalipas na 2 taon para siguraduhin karapat-dapat ako sa tiwalang ibinigay niya sa akin. Miss Cruz, ano ang iyong magiging unang proyekto bilang bagong mukha ng Cruz Group? Tanong ng isa pa. Ang Cruz Group ay papasok sa retail industry. Anunsyo niya na nagdulot ng isa na nananamang alon ng pagkabigla. Magbubukas kami ng isang linya ng mga high-end department stores na magbibigay diin sa mga produktong gawang Pilipino na may kalidad na pang-internasyonal. Isang matalas na reporter mula sa isang business-centric na pahayagan ang mabilis na nagtaas ng kamay. Ang tanong niya ay ang tanong na nasa isip ng lahat. Miss Cruz, ang pagpasok sa retail ay direktang kompetisyon sa isa sa mga haligi ng industriya, ang Hernandez Group of Companies, na pag-aari ng mga De La Vega. Hindi ba't ito ay isang mapanganib na hakbang para sa isang bagong manlalaro? Sa pagbanggit ng pangalang De La Vega, isang panandaliang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa kanyang sagot. Ito na. Ang unang putok ng baril sa digmaan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Amara. Tinitigan niya ang reporter ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib at may kumpiyansang tono. Kompetisyon, ulit niya, na para bang ang salitang iyon ay isang bagay na nakakatawa. Hindi ko iyon tinatawag na kompetisyon. Huminga siya ng bahagya bago ibinigay ang kanyang huling salita. Ang tawag ko dyan ay dominasyon. Ang hapunan sa mansyon ng mga De La Vega ay laging may kasamang tensyon, ngunit ngayong gabi ang katahimikan ay halos nakakabigi. Si Doña Victoria ay marahang iniikot ang alak sa kanyang kopita. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na pagpipigil. Si Isabel naman ay walang tigil na nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. At si Miguel, nakaupo sa pagitan nila, ay parang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. 2 taon na ang lumipas. 2 taon na niyang pilit na pinaniwalaan
ang isang kasinungalingan para lamang mabuhay. Ang kasinungalingan na si Ara ay isang oportunista na iniwan siya nito para sa mas mayaman, mas makapangyarihang lalaki. Ang galit na iyon ang naging kalasag niya laban sa sakit. Ngunit ang kalasag na iyon ay nabasag kaninang hapon. Ang TV sa sala ay nakabukas sa isang business news channel. Karaniwan hindi nila ito pinapansin. Ngunit nang banggitin ang pangalan ng Cruz Group, lahat sila ay napalingon. At doon, sa screen, nakita niya si Don Rafael Cruz. At pagkatapos, nakita niya siya. Amara Reyes Cruz. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi lang Ara, hindi lang ang asawa niya na nawala, isang Cruz. Ang anak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Nakita niya kung paano siya naglakad. Ang kumpiyansa, ang lamig sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa screen ay hindi ang Amara na minahal niya. Ang simpleng babae na may mahinhing ngiti at mga matang puno ng pag-asa. Ito ay isang reyna, isang kalaban. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang iyon, dominasyon. Sa tabi niya, narinig ni Miguel ang isang matinis na tunog. Ang kupita sa kamay ni Doña Victoria ay basag. Ang pulang alak ay dumadaloy sa kanyang kamay na parang dugo, ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, nag-aapoy sa galit na matagal nang hindi nakikita ni Miguel. How dare she? Bulong ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. How dare that scheming little tramp come back and challenge us? Well, you have to admit, Mama, she looks expensive, sabi ni Isabel, isang bakas ng inggit sa kanyang tono. Sinong mag-aakalang ang basahan na yon ay magiging ganyan? Mukhang magaling ang nahanap niyang matandang papa. Hindi na nakinig si Miguel. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, lahat ay bumalik na para siyang nalulunod. Ang litrato na ipinadala sa kanya 2 taon na ang nakakaraan, si Ara sa tabi ng isang private jet kasama si Don Rafael. Iyon pala ang katotohanan. Hindi siya iniwan para sa isang sugar daddy. Iniwan siya nito para sa sarili niyang ama. Bakit hindi niya sinabi? Bakit niya itinago ang lahat? Aalis muna ako, sabi ni Miguel, biglang tumayo. Saan ka pupunta? Matigas na tanong ni Doña Victoria, habang pinupunasan ng isang katulong ang kanyang kamay. Huwag mong sabing hahabulin mo ang babaeng iyon matapos niyang gawing katawa-tawa ang pamilyang ito? Kailangan kong malaman ang totoo, sagot ni Miguel, hindi lumingon. Mabilis siyang lumabas ng mansyon bago pa man siya mapigilan ng kanyang ina. Nagmaneho siya papunta sa tanging lugar na alam niya, ang bagong tayong tore ng Cruz Group sa puso ng Makati. Habang nagmamaneho, tinawagan niya ang luma at hindi na aktibong numero ni Ara. Umaasa sa isang milagro, walang sumasagot. Ang gusali ng Cruz Group ay parang isang kuta, makintab at nagtataasan. Isang simbolo ng kapangyarihan. Pumasok siya sa lobby, ngunit hinarang siya agad ng isang security guard. Sir, anong kailangan nila? Kailangan kong makausap si Amara Cruz, sabi ni Miguel. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May appointment po ba kayo, sir? Sabihin mong si Miguel de la Vega ito. Asawa niya ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig na may kasamang pait. Nagradyo ang guard. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ito na may paumanhin sa mukha. Pasensya na po, sir. Wala daw pong appointment. At ayon kay Miss Cruz, hindi raw po siya tumatanggap
ng mga hindi inaasahang bisita. Isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa isang pisikal na sampal. Isinara na niya ang pinto. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina sa De La Vega Tower. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon ay parang isang kulungan. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather chair at tinitigan ang kawalan. May kumatok sa pinto. Sir Miguel? Pumasok si Katrina Alcaraz, ang matalik na kaibigan ni Isabel. May dala siyang 2 tasa ng kape. Si Katrina ay laging nasa paligid, laging handang makinig, laging nag-aalok ng kaibigan. Nakita ko sa balita, sabi niya, inilapag ang 1 tasa sa mesa ni Miguel. Grabe, I can't imagine what you're feeling right now, Miguel. Ang sakit siguro, hindi sumagot si Miguel. Ang hindi ko maintindihan, patuloy ni Katrina, umupo sa silya sa tapat niya, ay kung bakit niya itinago ang lahat. Ibig sabihin, sa buong panahon na yon, habang nagpapanggap siyang mahirap at kaawa-awa, alam na niyang anak siya ng isang bilyonaryo, parang planado ang lahat, hindi ba? Ang mga salita ni Katrina ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Miguel. Hinaluan nito ang kanyang pagkalito ng panibagong layer ng hinala. Hindi ko alam, mahinang sagot ni Miguel. Hayaan mo na siya, Miguel. Malambing na sabi ni Katrina, bahagyang hinawakan ang kanyang braso. Nandito kami para sa iyo, hindi kanya deserve. Nang makaalis na si Katrina, naiwan si Miguel na mas lalong gulong-gulo. Tumayo siya at lumapit sa isang estante. Kinuha niya ang isang silver-framed na litrato, ang kanilang wedding photo. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pangarap. Ang simpleng, masayang ara. Sino ang babaeng iyon at sino ang babaeng nakita niya sa TV? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, may nagpadala po nito para sa inyo. Urgent and confidential daw po. Inabot nito ang isang malaking brown envelope na walang anumang marka o pangalan. Nang maiwan siyang mag-isa, binuksan niya ito. Sa loob ay isang folder. At sa loob ng folder ay mga litrato. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan niya ang mga ito. Ang una ay isang lalaki na pamilyar sa kanya. Ang lalaking nasa tabi ni Don Rafael kanina, si David. Nakunan siya sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Miguel. Sa background, nakita ni Miguel ang sarili niyang papasok sa kanyang kotse. Ang petsa sa ibaba ng litrato, 2 linggo bago nawala si Ara. Ang sumunod na litrato ay mas malapit sa bahay nila. Nakatayo si David sa kabilang kalye, nakasandal sa isang poste, tila may hinihintay. Ang gate ng kanilang mansyon ay malinaw na nakikita sa likuran. Ang petsa, 3 araw bago siya mawala. Kinilabutan si Miguel. Hindi ito nagkataon. Ang lalaking ito ay nagmamanman sa kanya o kay Ara. At ang huli, ang litratong bumasag sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Sa isang tahimik na parke, nakaupo si Ara at David sa isang bench. Magkaharap sila, seryoso ang kanilang mga mukha. Walang nangiti, walang paglalambingan. Ngunit ang kanilang itsura ay nagpapakita ng isang malalim na ugnayan. Hindi ito mukhang nagkataon lang. Ito ay mukhang isang lihim na pag-uusap, isang plano, ang petsa, isang araw bago ang gabi kung kailan siya nawala. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Miguel. Ang pagiging anak ni Ara kay Don Rafael, ang pagkawala niya, ang paglitaw ng lalaking ito sa tabi niya ngayon, ang mga litratong ito na nagpapatunay na matagal na silang magkakilala. Hindi siya biktima, isa siyang kasabwat. Ang buong pagkawala niya ay isang malaking palabas.
Isang perpektong isinaplanong pag-alis para saktan siya, para pagmukain siyang kontrabida, para ihanda ang kanyang pagbabalik bilang isang makapangyarihang kalaban. Ang sakit na naramdaman niya, ang mga gabing hindi siya makatulog, ang pagsisisi na halos pumatay sa kanya, lahat ay bahagi ng kanilang laro. Nabitawan niya ang folder. Ang mga litrato ay kumalat sa mamahaling carpet ng kanyang opisina. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi na lang sakit o pagsisisi. Ito ay galit. Isang dalisay at malamig na galit. Muli niyang tiningnan ang litrato ng kanilang kasal na nasa kanyang estante. Ang nakangiting mukha ni Ara, ang mga matang nangangarap. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng minahal niya ng sobra-sobra, ang babaeng inakala niyang sinaktan niya, ay hindi kailanman naging totoo. At ngayon bumalik ito para sirain siya. Tinitigan niya ang mga litratong nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang init ng galit ay dahan-dahang pumalit sa lamig ng pagkabigla sa kanyang sistema, para siyang isang bulag na biglang nakakita. Ang bawat alaala na minahal niya ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga panahong umiiyak si Ara dahil sa kanyang ina, mga luha ng buwaya, ang simpleng scarf na ibinigay nito, isang kalkuladong galaw para magmukhang kaawa-awa. Ang bawat mahal kita na binitiwan nito ay isa na ngayong masakit na kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay hindi na tuliro, kundi matigas at may bigat. Pinulot niya ang mga litrato isa-isa, hindi na bilang mga piraso ng ebidensya, kundi bilang mga deklarasyon ng digmaan. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng folder at maingat na ipinatong sa kanyang mesa. Naglakad siya patungo sa estante kung nasaan ang kanilang wedding photo. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Ara sa huling pagkakataon, ang mukha ng isang estranghero, isang traidor. At walang pag-aalinlangan, itinumba niya ang litrato, ang salamin ay lumikha ng isang mahinang kalansing sa kahoy na ibabaw. Tapos na ang pagluluksa. Tapos na ang pagsisisi. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang puso. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pangalan ng kanyang pamilya, sa legasiya na binuo ng kanyang lolo, at sa kumpanyang balak nitong wasakin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para tawagan ang kanyang ina o si Isabel, kundi para tawagan ang kanyang COO, ang kanyang kanangkamay sa kumpanya. Ricardo, sabi ni Miguel sa sandaling sumagot ito, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Cancel my appointments for tomorrow. Sir, may problema po ba? Prepare for war, matigas na sabi ni Miguel. Gather the board for an emergency meeting. I contact mo ang buong legal team natin. I want a full-scale defensive and offensive strategy prepared by morning. I-analyze nyo ang bawat galaw ng cruise group. Sir, anong? Huwag ka nang magtanong, Ricardo. Just do it. Ibinaba niya ang tawag. Lumapit siya sa malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Sa di kalayuan, nakikita niya ang tore ng krus, na tila isang itim na punyal na nakaturo sa langit, isang hamon. Ngayon, naiintindihan na niya, kung gusto mo ng digmaan, Amara, akala mo kilala mo ako. Bulong niya sa salamin, kung saan nakikita niya ang sariling refleksyon. Akala mo mahina ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay hindi nagtagal. Napalitan ito ng isang malamig at blangkong ekspresyon. Ang uri ng tingin na ginagamit niya kapag malapit na siyang magsara ng isang malaking deal
o mag-alis ng isang hindi tapat na empleyado. Ang Miguel na puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi ay nawala na. Ang huwalili ay si Miguel de la Vega, ang CEO, ang tagapagmana. Walang salita siyang kinuha ang kanyang coat. Lumabas siya ng kanyang opisina, ang kanyang mga hakbang ay matatag at may layunin. Nakita siya ng kanyang assistant na papalabas. Ngunit isang tingin lang mula kay Miguel ay sapat na para mapaatras ito at hindi na magtanong. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ibang-iba sa mga nauna. Hindi na siya tuliro, hindi na siya galit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakakilabot na kalinawan. Ang bawat ilaw ng gusali na kanyang nadadaanan ay parang isang teritoryo sa isang mapa ng digmaan. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nag-iisang nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang libro sa ilalim ng isang dim na ilaw. Tumingala si Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang kanyang anak. Tila hinihintay siya nito. Bumalik ka, sabi niya, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, lumapit siya sa coffee table at dahan-dahang inilapag ang brown envelope. Itinulak niya ito papalapit sa kanyang ina. Binuksan ito ni Doña Victoria nang walang pag-aalinlangan. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato, ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang gulat. Para bang inaasahan na niya ang mga ito. Pagkatapos niyang makita ang lahat, maingat niyang ibinalik ang mga ito sa folder. So, naniwala ka na sa wakas. Kalmadong sabi ni Doña Victoria, tinitingnan siya. Tumingin si Miguel sa kanyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita ni Doña Victoria sa mga mata ng kanyang anak hindi ang anino ng isang nasirang asawa, kundi ang refleksyon ng kanyang sarili, ang dugo ng De La Vega. Tama ka ma, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Mula sa simula, tama ka. Isang mabagal at matagumpay na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Victoria. Nakuha na niya pabalik ang kanyang anak. Ang tunay niyang anak. Tumayo si Miguel at tumanaw sa bintana, patungo sa direksyon kung nasaan ang tore ng mga krus. Gusto niyang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo, ang pangalan natin. Hinding-hindi ako papayag doon, sagot ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng bakal. Ako rin, sabi ni Miguel, lumingon pabalik sa kanya. Gusto niya ng giyera. Panahon na para ipaalala natin sa kanya at sa lahat kung sino ang mga De La Vega. Ang tore ng Cruz Group ay isang mundo na gawa sa salamin at bakal, malamig at walang personal na emosyon. Ngunit sa loob ng opisina ni Amara, sa pinakatuktok na palapag, mayroong isang uri ng init. Hindi ito nanggagaling sa mamahaling palamuti, kundi sa apoy ng determinasyon na nagliliyab sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong Makati. Ang bawat gusali ay isang kaharian. At sa di kalayuan, nakatayo ang tore ng De La Vega, isang madilim na anino laban sa papalubog na araw. Kahapon ang gusaling iyon ay simbolo ng kanyang pangarap at kabiguan. Ngayon, isa na lamang itong target. Maganda ang kinalabasan ng press conference, sabi ni David, pumasok sa opisina na may dalang tablet. Pinag-uusapan ka sa lahat ng news outlet. Ang dominasyon na sinabi mo mukhang nagustuhan nila. Hindi lumingon si Ara mula sa bintana. Ang ingay ay isang armas, David, at kailangan nating gamitin ang lahat ng armas na mayroon tayo. Humarap siya, ang kanyang muka ay seryoso. Lumapit siya sa kanyang malawak na mesa at itinuro
ang isang set ng mga litrato na nakalatag doon, ang parehong set ng mga litrato na alam niyang nasa kamay na ngayon ni Miguel. Nag-hire ako ng private investigator para alamin kung paano ipinadala ang mga ito sa opisina ni Miguel. Kalmadong sabi ni Ara. Nalaman kong galing ito sa isang hindi kilalang courier, isang ghost delivery, walang pangalan, walang resibo. Tumingin si David sa mga litrato, ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Pero hindi iyon ang tanong ko. Pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay David. Ang tanong ko ay ito, bakit ka naroon, David? Linggo bago ako mawala, nagmamanman ka na sa paligid ng mansyon, sa paligid ng opisina ni Miguel. Nagkataon lang ba iyon? Hindi agad sumagot si David. Tinitigan niya si Ara at sa isang saglit, nawala ang imahe ng tapat na bodyguard. Nakita ni Ara ang isang lalaking may sariling mga lihim. Walang nagkataon sa mundo natin, Amara. Mahinang sabi ni David. Alam mo yan. Kung gayon sabihin mo sa akin ang totoo. Mariing sabi ni Ara. Ang pagligtas mo sa akin sa highway, hindi rin ba iyon nagkataon? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, huminga ng malalim si David. Nang malaman ng papa mo na nagpakasal ka kay Miguel de la Vega, nag-alala siya. Simula ni David, ang kanyang boses ay mababa. Kilala niya si Doña Victoria, alam niya kung gaano ito kabagsik. Inutusan niya akong bantayan ka mula sa malayo, siguraduhin na ligtas ka. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Ara. Bantayan ako o gawin akong isang chess piece sa laro ng aking ama? Nasaktan si David sa sinabi niya. Hindi, Amara. Protektahan ka. Araw-araw, nag-uulat ako sa kanya. Araw-araw, sinusubaybayan kita. Nandoon ako sa labas ng restaurant nang unang beses kang ipahiya ni Doña Victoria sa harap ng kanyang mga amiga. Nandoon ako sa labas ng gate ng mansyon noong gabi ng kaarawan niya. Tumingin si David sa malayo na parabang binabalikan ang isang masakit na alaala. Nakita kitang umiiyak sa hardin pagkatapos niyang itapon ang regalong ginawa mo at wala akong magawa kundi ang manood mula sa kadiliman. Iyon ang pinakamahirap na parte ng trabaho ko, Amara. Ang panoorin kang masaktan at hindi makialam dahil iyon ang utos. Sa pag-amin na iyon, biglang nag-ugnay ang lahat. Ang mga pagkakataon na pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Ang pakiramdam na may isang anino na laging nasa paligid, hindi iyon paranoia. Totoo pala. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang matinding kirot ng pagkakanulo. Ang kanyang pagtakas, ang sandali ng kanyang katapangan na paulit-ulit niyang binabalikan para palakasin ang kanyang loob, ay hindi pala sa kanya. Isa iyong rescue mission na matagal nang nakaplano para siyang isang marionette na hinila mula sa isang mapanganib na entablado. Ngunit habang tinititigan niya si David, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi at higit sa lahat nakita niya ang katapatan, hindi lang sa kanyang ama, kundi sa kanya. Ang kirot ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng pasasalamat. Kung hindi dahil kay David at sa kanyang ama, marahil ay isa na lamang siyang walang pangalang bangkay sa isang madilim na eskinita. Ang pagkidnap, bulong ni Ara. Iyon ang huling hantungan, sabi ni David. Nang malaman namin ang plano nila, sinabi ng papa mo na tapos na ang pagmamasid. Panahon na para kumilos. Ang pagligtas sa iyo ay ang tanging paraan para mailabas ka doon nang hindi ka na nila magagambala pa. Tumango si Ara, dahan-dahang tinatanggap ang lahat. Lumapit siya kay David.
Salamat David, sa lahat. Ngumiti si David, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Trabaho ko lang yon, at ngayon, trabaho nating dalawa na siguraduhin magbabayad sila. Bumalik ang kanilang atensyon sa malaking screen sa dingding kung saan nakalatag ang mga plano nila para sa cruise retail. Ngayon, wala nang mga lihim sa pagitan nila. Ang kanilang samahan na nasubok ng isang matagal na kasinungalingan ay mas matibay na ngayon, binuo sa pundasyon ng katotohanan. Sila ay isang tunay na alyansa. Habang pinag-aaralan nila ang mga susunod na hakbang, biglang may naalala si David. Lumapit siya sa kanyang itim na briefcase na nakapatong sa isang silya. May kinuha siya mula sa loob, isang maliit na bagay, isang digital voice recorder. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ara. Simple lang ito, hindi kapansin-pansin. Ano to? Tanong ni Ara. Bago kita iniligtas noon, paliwanag ni David, naglagay ako ng listening device sa isa sa mga tauhan na inupahan ni Doña Victoria. Nakuha ko ang isang pag-uusap. Isang pag-uusap sa telepono sa pagitan niya at ng kidnapper. Tumingin si David ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng kahulugan. 2 taon ko itong itinago, naghihintay ng tamang panahon. Sa tingin ko, ngayon na iyon. Dinampot ni Ara ang recorder. Ang lamig ng metal ay gumapang sa kanyang mga daliri. Ito, Amara, sabi ni David. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ito ang bagay na pinakakinatatakutan ni Victoria de la Vega. Ito ang pruweba. Ang mga sumunod na araw ay isang blur ng mga pagpupulong, mga ulat sa pananalapi, at walang katapusang tasa ng kape para kay Miguel. Ang digmaan ay nagsimula na, ngunit ito ay isang digmaang tahimik, nilalabanan sa mga boardroom at sa stock market. Ang bawat galaw ng cruise group ay sinusuri niya. Ang bawat anunsyo nila ay tinatapatan niya ng isang kontra-atake. Nawala na ang Miguel na malambot ang puso. Sa kanyang lugar ay isang CEO na walang awa na ang bawat desisyon ay kasing talim ng isang kutsilyo. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ina. Hinahangaan siya ng kanyang mga empleyado. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang mag-isa sa kanyang malawak at malamig na opisina, ang anino ng isang babaeng nakangiti sa isang wedding photo ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng isang ulat, pumasok si Katrina sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Mukha itong balisa. Miguel, sorry sa abala, sabi niya, may dalang isang maliit na stack ng mga folder. Pinapunta ako ni Isabel dito para kunin ang ilang dokumento. Pasensya na talaga. It's okay, Katrina. Sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer screen. Kumuha ka lang ng kape kung gusto mo. Salamat. Mabilis niyang sagot. Nagpunta siya sa isang mesa sa gilid, kumuha ng ilang folder at nagmamadaling umalis. Sige, una na ako. Thanks ulit. Hindi ito pinansin ni Miguel. 5 minuto pa ang lumipas bago tumunog ang kanyang telepono. Si Katrina. Miguel! Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Oh my God, Miguel! May naiwan ba akong folder dyan sa mesa mo? Yung kulay blue? Tumingin si Miguel sa kanyang mesa. May isang asul na folder doon na wala kanina. Oo, nandito. Oh my God! Pakiusap Miguel, huwag mong buksan yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila nagpapanik. Personal na papeles yan ng kliyente ko. Super confidential. Babalikan ko na lang mamaya. Please, huwag mo munang pakialaman. Bago pa man makasagot si Miguel, ibinaba na ni Katrina ang tawag. Napatingin si Miguel sa asul na folder.
Ang sinadyang pag-aalala sa boses ni Katrina ang biglaang pagbaba ng tawag. May isang bagay na hindi tama at ang utos na huwag mong buksan ay parang isang direktang imbitasyon. Sa isang iglap, tinalo ng kanyang kuryosidad ang kanyang pagiging propesyonal. Kinuha niya ang folder. Pagbukas niya ang unang pahina ay isang email correspondence. Ang pangalan ng nagpadala ay isang hindi pamilyar na email address, ngunit ang pangalan ng tatanggap ay nagpatigil sa kanyang paghihinga. acruz@cruzgroup.com, Amara Cruz. Ang laman ng email ay isang listahan ng mga kumpanya sa ilalim ng De La Vega Group na may mga tala sa gilid tungkol sa kanilang mga kahinaan. Ang sumunod na pahina ay isang pekeng bank statement na nagpapakita ng malalaking paglilipat ng pondo mula sa isang offshore account patungo sa isang investment firm na kilala sa mga hostile takeover. Habang binabasa niya ang mga dokumento, nanlamig ang kanyang dugo. Mga ulat ng stock market, mga chart na nagpapakita na sa tuwing may positibong anunsyo ang Cruz Group, ang mga stock ng isa sa mga kumpanya ng De La Vega ay biglang bumabagsak dahil sa short selling. At sa pinakahuling pahina, isang draft ng isang proposal. Ang pangalan ng proyekto, Project Vengeance. Ang layunin to systematically dismantle and acquire all assets of the De La Vega Corporation. Ang lahat ng ebidensya ay perpektong magkakadugtong. Ito ang sagot sa lahat. Hindi lang ito simpleng kompetisyon. Ito ay isang personal na vendetta, isang detalyadong plano para sirain siya at ang kanyang pamilya. Ang galit na naramdaman niya noong una ay parang isang maliit na apoy lamang kumpara sa impyernong nagliliyab ngayon sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot kundi sa matinding galit. Kailangan niyang marinig ito mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling text message sa numerong ibinigay sa kanya ni David noong hinahanap niya si Ara. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din, tungkol kay Angelo. Ilang minuto lamang dumating ang sagot. Isang pangalan ng isang restaurant at isang oras. Ang restaurant ay elegante at tahimik. Nakaupo si Miguel sa isang sulok. Ang asul na folder ay nasa tabi niya. Pagdating ni Ara, napatigil siya. Sa 2 taon, ito ang unang pagkakataon na makikita niya ito ng ganito kalapit. Suot nito ang isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang presensya ay nangingibabaw pa rin. Nang makita siya ni Ara, may isang saglit na pag-aalangan sa mga mata nito, isang kislap ng dating lambing na agad ding nawala. Umupo ito sa tapat niya. Anong tungkol kay Angelo? Tanong niya agad. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-aalala. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang folder at inihagis ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa kanilang katahimikan. Nagulat si Ara. Tumingin siya kay Miguel pagkatapos ay sa folder. Dahan-dahan niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito, sa pagkabigla, at sa wakas sa hindi makapaniwalang sakit. Miguel, ano to? Tanong niya. Tumitingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi ito totoo. Frame up to. Tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Frame up? Ang galing mong umarte, Amara. Sobrang galing. Naniniwala na sana ako
kung hindi ko lang nakita ang mga papeles na ito na perpektong tumutugma sa bawat pag-atake na ginagawa mo sa kumpanya ko sa nakalipas na linggo. Pero wala akong kinalaman dito, giit ni Ara. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Miguel, maniwala ka sa akin. Maniwala? Sigaw ni Miguel, hindi na napigilan ang kanyang galit na nagdulot ng pagtingin ng ilang customer sa kanila. Paano ako maniniwala sa isang babaeng nagtago ng kanyang tunay na pagkatao sa loob ng 1 taon? Paano ako maniniwala sa isang babaeng nagplano ng sarili niyang pagkawala para saktan ako? Paano ako maniniwala sa isang sinungaling? Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Ara. Napatitig siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na nagbabadyang tumulo. Nakita niya ang galit sa mga mata nito, ang pagkasuklam. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang taong lubos na nasaktan, isang taong ayaw nang maniwala, wala nang saysay. Anumang sabihin niya ay hindi na nito papakinggan. Sabihin mo sa akin, Amara, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong habang dinuduro ang folder. Ito ba ang dahilan kung bakit ka bumalik para sirain ako? Sa tanong na iyon, gumuho ang lahat ng lakas ni Ara. Hindi siya sumagot. Wala siyang masabi. Ang sakit ng akusasyon ay mas malala pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumulo sa ibabaw ng pekeng dokumento. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mukha ay blangko, isang maskara na nagtatago sa nagkawasak-wasak niyang puso. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay mabigat. Palayo kay Miguel, palayo sa mesang puno ng mga kasinungalingan. Naiwan si Miguel na mag-isa, nakatingin sa papalayong likod ni Ara. Nanalo siya sa argumento. Nasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang nakakabiging kawalan na para bang sa pag-alis ni Ara, dinala nito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Ang biyahe pabalik sa kanyang penthouse ay isang blangkong pahina sa isipan ni Ara. Hindi niya matandaan ang mga kalsadang dinaanan o ang mga ilaw na nilampasan. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na alingawngaw ng boses ni Miguel sa kanyang isipan. Sinungaling. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang sinungaling? Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan ng kanyang marangyang kulungan, bumigay ang lahat ng kanyang depensa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi ang mga pekeng dokumento ang sumugat sa kanya. Hindi ang galit sa mga mata ni Miguel. Ang pumatay sa kanya ay ang katotohanang napakadali para kay Miguel na maniwala sa pinakamasamang bersyon niya. Ang 2 taon ng paghahanda, ang lahat ng lakas na kanyang inipon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang akusasyon. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay tiningnan siya na para siyang isang halimaw. Naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Si David, hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Sa likod ni David ay ang kanyang ama, si Don Rafael. Ang mukha nito ay isang maskara ng nag-aalab na galit. Umalis na tayo, mariing sabi ni Don Rafael. Iiwan na natin ang bansang ito. Hindi sila karapat-dapat sa kahit isang luha mo, anak. Umiling si Ara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang paghikbi ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan.
Hindi pa. Tumingin siya sa kanyang ama at sa mga mata niyang namumugto, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Isang apoy na binuo hindi ng pag-ibig kundi ng isang wasak na puso. Tapos na ang pagtakbo. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal ngunit matatag. Tapos na ang pagiging biktima. Inakusahan niya ako na gusto siyang sirain. Fine. Panahon na para ipakita ko sa kanila kung ano ang itsura ng isang tunay na kaaway. Lumapit si Don Rafael at niyakap siya ng mahigpit. Iyan ang anak ko, bulong nito. Iyan ang dugo ng mga krus. Humigpit ang yakap niya. Panahon na para ipakita natin sa kanila ang kapangyarihan ng isang krus. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang maliit at hindi kapansin-pansing sasakyan ang pumarada sa isang tahimik na kalye sa isang subdibisyon. Sa loob, tahimik na nakaupo si Ara sa backseat. Maya-maya lumabas si David mula sa isang bahay, buhat-buhat ang isang natutulog na bata na halos 2 taong gulang. Dahan-dahan niyang ipinasok ang bata sa sasakyan at inilagay sa mga braso ni Ara, si Angelo, ang kanyang anak. Niyakap ni Ara ang kanyang anak na para bang ito ang kanyang buhay. Hinalikan niya ang malambot nitong buhok na amoy baby pa, ang perpektong maliliit nitong mga daliri na nakakuyom sa kanyang damit. Ang mukha nito ay isang perpektong pinaghalong bersyon niya, Maya at ni Miguel. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba tulad ng kay Miguel. Sa loob ng 2 taon, isang pinagkakatiwalaang yaya na lihim na binabayaran ng Cruz Group ang nag-alaga kay Angelo sa isang bahay na malapit sa mansyon ng mga De La Vega. Ito ang kasunduan nila para manatiling ligtas ang bata. Habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anghel, nawala ang lahat ng sakit. Nawala ang lahat ng galit. Ang natira ay isang dalisay at walang hanggang pagmamahal. Ito ang dahilan. Ito ang kanyang bakit. Pangako anak, bulong niya, ang luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng isang ina. Aayusin ko ang lahat. Ibabalik ko ang tahanan na dapat ay para sa iyo. Isang tahanang buo at ligtas. Pangako yan ni Mama. Dahan-dahan niyang ibinalik si Angelo kay David. Habang papalayo ang sasakyan, hindi niya inalis ang tingin sa bahay hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Ang puso niya ay wasak, ngunit ang kanyang kaluluwa ay buo na muli. Pagbalik niya sa tore, isa ng ibang amara ang humarap sa kanyang legal team. Gusto kong tumawag ng isang extraordinary shareholders meeting para sa De La Vega Group. Utos niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa lalong madaling panahon, nagkatinginan ang mga abogado. Miss Cruz, sabi ng lead counsel, iyan ay isang napaka-agresibong hakbang. Kailangan natin ng sapat na boto mula sa ibang shareholders para ma-justify ang isang biglaang pulong. Then get them, mariing sabi ni Ara. Ang Cruz Group ay may hawak na 10% ng shares ng DVG na nakuha natin sa pamamagitan ng mga shell company sa nakalipas na 6 na buwan. Gamitin nyo yan, kausapin nyo ang lahat, ialok nyo ang kahit anong kailangan para makuha ang boto nila. Gusto ko ang meeting na iyon sa loob ng 1 linggo. Walang nangahas na tumutol pa. Sa sumunod na mga araw, ang opisina ni Ara ay naging isang war room. Nagtatrabaho sila araw at gabi. Mga tasa ng kape, mga bundok ng dokumento,
at isang determinasyon na hindi matitinag. Ang anunsyo ng biglaang pagpupulong ay nagdulot ng isang lindol sa mundo ng negosyo. Ang telepono sa opisina ng mga De La Vega ay walang tigil sa pagtunog. Nagdulot ito ng gulat, takot at pagkalito sa kanilang hanay. Dumating ang araw ng pagpupulong. Ang boardroom ng De La Vega Group ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa isang panig, nakaupo ang pamilyang De La Vega. Si Doña Victoria, mukhang reyna, ngunit may bahid ng kaba sa mga mata. Si Isabel, pilit ang ngiti. At si Miguel, ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, ngunit ang pag-ikting sa kanyang panga ay nagpapakita ng kanyang galit. Sa kabilang panig, pumasok si Ara kasama si Don Rafael at David. Naglakad siya na parabang pag-aari niya ang lugar. Umupo siya sa tapat mismo ni Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Isang banggaan ng yelo at apoy. Sinimulan ni Miguel ang pagpupulong. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pambungad na pananalita, tumayo si Doña Victoria. Mga ginoo at ginang. Simula niya ang kanyang boses ay puno ng drama at pagiging biktima. Alam nating lahat kung bakit tayo naririto. Dahil sa isang babaeng puno ng kasakiman at galit. Tumingin siya ng diretso kay Ara. Ang babaeng ito na tinanggap namin sa aming tahanan ay bumalik para sirain kami. Ginamit niya ang tiwala ng aking anak para makuha ang aming mga sikreto. Minanipula niya ang merkado at ngayon gusto niyang agawin ang kumpanyang ito na binuo ng dugo at pawis ng aming pamilya. Ang mga salita niya ay nakakuha ng simpatiya mula sa ilan. Si Ara ay nanatiling tahimik, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang lason. Nang matapos si Doña Victoria, tumayo si Ara. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpaliwanag. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa podium. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit at itim na digital voice recorder. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Victoria na biglang namutla. At sa huli, tiningnan niya si Miguel na puno ng pagkalito. Bago tayo magpatuloy sa mga akusasyon, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos sa buong silid. Marahil ay dapat nating pakinggan muna ang isang interesanteng pag-uusap. Napako ang mga mata ni Miguel sa maliit na itim na recorder sa kamay ni Ara. Isa na namang palabas. Isa na namang theatrical move mula sa babaeng natutunan niyang isang dalubhasang artista. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan, handa sa anumang kasinungalingan na malapit nang lumabas mula sa bagay na iyon. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang pamumutla nito at inakala niyang iyon ay dahil sa matuwid na galit. Interesanting pag-uusap, ulit ni Miguel sa kanyang isipan na may kasamang pangungutya. Sige Ara, ipakita mo ang pinakamagaling mo. At pagkatapos, pinindot ni Ara ang play. Isang mahinang static ang unang narinig na sinundan ng isang magaspang na boses ng lalaki. Okay na ma'am, nasa amin na siya. Anong gagawin namin sa babae? Napakunot ang noo ni Miguel at pagkatapos ay narinig niya ang pangalawang boses. Isang boses na napakapamilyar. Isang boses na nagpatulog sa kanya noong bata pa siya. Isang boses na hinahangaan at kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Gawin niyo ang dapat gawin.
Ang boses ng kanyang ina, malamig, walang emosyon. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik kahit kailan. Hindi. Peke to, imposible. Napatingin si Miguel sa kanyang ina, naghahanap ng kumpirmasyon na isa itong paninira. Ngunit ang nakita niya ay hindi galit, kundi takot. Purong hindi maitatagong takot. Ang pag-uusap sa recorder ay nagpatuloy. Lalaki, ibig niyo bang sabihin, Doña Victoria, wala akong pakialam kung paano. Just get it done. Itapon niyo sa ilog, ibaon niyo sa lupa, make her disappear. Sa huling salitang iyon, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Miguel. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga salitang make her disappear ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang putok ng baril. Hindi ang kanyang ina. Hindi gagawin ng kanyang ina iyon. Ngunit ang boses na iyon ay hindi maikakaila. Ang lamig na iyon, ang kawalang awa. Narinig na niya iyon dati kapag nag-uutos ito na tanggalin ang isang katulong o sirain ang isang karibal sa negosyo. Ngunit hindi ganito, hindi sa ganitong paraan. Ang buong boardroom ay nabalot ng isang nakakabiging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Doña Victoria, na ngayon ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel. Peke yan! Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Binabasag ang katahimikan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain ako, isang paninirang puri. Huwag kayong maniwala sa kanya. Si Isabel, nakatabi niya, ay parang isang estatwa na gawa sa yelo, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Miguel ay bumalik sa kanya, ang mga akusasyon na ibinato niya kay Ara sa restaurant. Frame up to. Iyon din ang sinabi ni Ara. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok si David Santos at sa likod niya ay dalawang unipormadong pulis na nakaalalay sa isang lalaking nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Siya yung lalaki sa recording. Natigilan ang lahat. Itinuro ng bilanggo si Doña Victoria. Siya po, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Siya po ang nag-utos sa amin na kidnapin at patayin si Maam Amara. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Para kay Miguel, ang sandaling iyon ay parang isang salamin na nabasag sa 1,000 piraso. Ang bawat piraso ay nagpapakita ng isang kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan. Ang asul na folder na puno ng mga pekeng ebidensya. Ang aksidenteng pag-iwan ni Katrina nito. Ang bawat payo ng kanyang ina. Ang bawat pagdududa na itinanim nila sa kanyang puso. Hindi siya isang asawang nagtatanggol sa kanyang pamilya. Isa siyang tanga, isang bulag na tuta, isang kasangkapan sa isang napakasamang plano. Ang sakit na idinulot niya kay Ara. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Ang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan na siya mismo ang unang naniwala. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay parang isang gusaling bumagsak sa kanya. Dinudurog siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang hindi niya napigilan. Wala na siyang pakialam sa boardroom. Wala siyang pakialam sa mga miyembro ng board na nakatingin sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahihiyan. Dahan-dahan, humakbang siya palayo sa kanyang upuan. Lumakad siya o mas tamang sabihing natalisod siya patungo sa gitna ng silid, patungo kay Ara. Nang nasa harapan na niya ito, bumigay ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa sahig sa harap ni Amara.
sa harap ng lahat. Ang dating mapagmataas na si Miguel de la Vega ngayon ay isang basag na lalaki na nakaluhod. Ara, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Itinaas niya ang kanyang mga mata, puno ng luha, at tiningnan ang babaeng sinaktan niya ng sobra. Patawarin mo ako. Ang mga salita ay hirap lumabas. Bawat isa ay may kasamang matinding pagsisisi. Hindi ko alam. Naniwala ako sa kanila. Patawad. Pakiusap, Ara, patawarin mo ako. Nagpatuloy ang kaguluhan sa kanyang paligid. Naririnig niya ang mga pulis na nagsasabi ng mga salitang may karapatan kayong manahimik. Naririnig niya ang mga sigaw ng protesta ni Isabel. Naramdaman niya ang matalim na tingin ng kanyang ina habang kinakabitan ito ng posas. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang nakita niya sa mga mata ni Doña Victoria ay hindi pagmamahal o pagsisisi, kundi purong galit. Galit dahil nabigo siya, galit dahil ang sarili niyang anak ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang lahat ng iyon ay ingay lamang sa background. Ang tanging nakikita ni Miguel ay si Ara, na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Tahimik lang si Ara, nakatingin sa kanya sa lalaking durog na nakaluhod sa kanyang paanan. Hindi siya gumagalaw, walang emosyon. Pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang tingin ay lumihis. Tumingin siya sa gilid ng silid kung saan nakatayo si David. At sa tabi ni David, buhat nito ay isang maliit na bata na may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya, si Angelo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa kanyang sirang nakaraan na nakaluhod sa kanyang harapan, patungo sa kanyang buo at perpektong kinabukasan na naghihintay sa gilid. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang bagong kabanata para sa De la Vega Group. Ang tore na dating simbolo ng takot sa ilalim ni Doña Victoria ay ngayon ay isang lugar ng pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Amara. Hindi bilang isang CEO na uhaw sa kapangyarihan, kundi bilang ang pinakamalaking shareholder at tagapangulo ng board na ginagabayan ang kumpanya patungo sa isang direksyong mas makatao at etikal. Ang mga meeting ay naging mas produktibo. Ang mga empleyado ay hindi na natatakot magbigay ng kanilang mga ideya. Ang pangalang De La Vega na dating nabahira ng kahihiyan ay unti-unting nabibigyan ng bagong kahulugan. Ang hatol ay naibaba na, habang buhay na pagkakakulong para kay Doña Victoria para sa kasong frustrated murder at kidnapping. 10 taon para kay Isabel bilang kasabwat. At si Katrina Alcaraz, matapos mapatunayang sangkot sa pagkalat ng pekeng impormasyon at corporate sabotage, ay nahaharap sa sarili niyang mga kaso at pagbagsak ng kanyang karera. Ang hustisya, kahit mabagal, ay dumating. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa boardroom o sa korte. Nangyari ito sa isang tahimik na bahay, malayo sa ingay ng syudad. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, umuwi si Ara sa bahay na binili ng kanyang ama para sa kanya at kay Angelo. Nadatnan niya si Miguel sa kusina, suot ang isang simpleng t-shirt at apron. Pinapanood ang maliit na kaldero ng lugaw na kumukulo. Sa sahig, si Angelo ay masayang naglalaro ng kanyang mga laruan. Ito na ang kanilang naging routine. Si Miguel, matapos voluntaryong bumaba bilang CEO, ay inialay ang kanyang buong oras sa pagiging ama. Siya ang gumigising sa gitna ng gabi kapag nilalagnat si Angelo.
Siya ang natutong magluto ng mga paboritong pagkain ng bata. Siya ang nakikinig, walang pag-uusap tungkol sa pagbabalikan, walang mga pangakong in grande, tanging ang araw-araw na pagsisikap na bumuo ng isang bagay na nasira. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang ngiti ay maliit ngunit totoo. Ang dating aroganteng CEO ay napalitan ng isang lalaking mas simple, mas tahimik, at sa paningin ni Ara, mas buo. Nakakapagod, sagot ni Ara, umupo sa sahig para makipaglaro kay Angelo. Pero okay lang, nagkaroon ng isang komportableng katahimikan. Nagkita kami kahapon, biglang sabi ni Miguel, hindi tumitingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nasa lugaw. Alam ni Ara kung sino ang tinutukoy niya. Kamusta siya? Ganoon pa rin, sabi ni Miguel. Galit sa mundo, galit sa akin, galit sa iyo, walang pagsisisi. Huminga siya ng malalim. Sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. At sinabi kong iyon na ang huli naming pagkikita. Tumingin si Ara kay Miguel. Iyon na. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay pinutol na niya. Nag-iisa. Nang gabing iyon matapos nilang patulugin si Angelo, naupo silang dalawa sa hardin. Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko at alam kong ang sorry ay hindi sapat para burahin ang lahat ng sakit. Tumingin siya sa mga mata nito. Pero gusto kong malaman mo, handa akong maghintay kahit gaano katagal. Handa akong patunayan araw-araw na nagbago na ako, na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang bilang ama ni Angelo, kundi bilang ang lalaking minahal mo dati. Tumingin si Ara sa mga bituin. Ang babae, 2 taon na ang nakakaraan ay marahil ay yumakap na agad sa kanya. Ngunit iba na siya ngayon, ang kanyang puso ay mas maingat, ngunit mas matalino. Ang pagpapatawad, Miguel, ay hindi isang destinasyon na bigla mo na lang mararating. Mahinang sabi ni Ara. Isa itong paglalakbay, isang desisyon na ginagawa mo araw-araw. Tumingin siya kay Miguel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa ngayon, handa akong lakbayin iyon. Kasama ka, para kay Angelo, para sa atin. Makalipas ang ilang linggo, dinala nila si Angelo sa dalampasigan sa unang pagkakataon. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay payapa. Hinayaan nilang tumakbo si Angelo sa buhanginan. Ang tawa nito ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Pinanood nila ang kanilang anak na masayang humahabol sa mga alon na umaatras. Tumakbo si Angelo mula kay Ara papunta kay Miguel. Pagkatapos ay babalik ulit, isang maliit na tulay na nag-uugnay sa 2 pusong minsan nang nagkahiwalay. Habang magkatabi silang nakatayo at pinapanood ang papalubog na araw na nagpipinta sa langit ng kulay kahel at rosas, naramdaman ni Miguel ang init ng kamay ni Ara na dumampi sa kanya. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang kinuha ito. Hindi ito tinanggal ni Ara. Sa halip, hinigpitan niya ng bahagya ang hawak dito. Hindi ito ang perpektong pagtatapos na napapanood sa mga pelikula. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwala na kailangang buuin muli. Ngunit habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang kanilang anak na tumatawa sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang pareho na hindi ito ang katapusan. Naramdaman ni Ara ang magaspang na kalyo sa palad ni Miguel, isang testamento sa mga gabing ginugol nito sa pag-aalaga kay Angelo
kaysa sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi ito ang malambot na kamay ng CEO na dati niyang kilala. Ito ang kamay ng isang ama, ng kanyang partner. "Mama! Papa!" sigaw ni Angelo mula sa pampang. Iwinawagayway ang isang maliit na kabibe na kanyang napulot. Sabay silang napangiti. Isang nangiting hindi pilit, hindi para sa kamera, kundi isang nangingiting nagmumula sa isang lugar ng kapayapaan na pareho nilang inakala na hindi na nila muling mararamdaman. Lumapit sa kanila ang bata, ang maliliit nitong mga paa ay nag-iiwan ng bakas sa basang buhanginan. Hinawakan nito ang kanilang mga kamay, isa para sa kanyang ina, isa para sa kanyang ama, at hinila sila papalapit sa tubig. Sa sandaling iyon, silang tatlo, isang pamilyang binuo muli mula sa mga abo ng kamiyawm ng kasinungalingan at sakit, ay magkakasamang humarap sa malawak na karagatan. Sa isang kinabukasang hindi na natatakda ng paghiganti, kundi ng pag-asa. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa kanilang likuran, sa silangan, alam nilang may bagong umaga na naghihintay. Isang umagang mas maliwanag kaysa sa lahat ng araw na kanilang pinagdaanan. Malamig na. Mahinang sabi ni Miguel, hinuhubad ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Ara, isang kilos na nagpaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya unang iniligtas ni David. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kilos ng isang estranghero. Ito ay kilos ng isang taong nangangalaga. "Oras na para umuwi, champ," sabi ni Miguel kay Angelo. Binuhat ito. Agad na isinubsob ng bata ang kanyang pagod na mukha sa balikat ng kanyang ama. Habang naglalakad sila pabalik mula sa dalampasigan, ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang mahinang paghinga ng kanilang natutulog na anak. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Huminto si Miguel at tumingin kay Ara. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa natitirang liwanag ng takip silim. "Salamat, Ara." Hindi niya kailangang tanungin kung para saan. Alam niyang hindi lang ito para sa araw na ito. Ito ay pasasalamat para sa pagtanggap, sa pasensya, sa pagbibigay ng espasyo para sa isang sirang lalaki na buuin muli ang kanyang sarili. Sa halip na sumagot, bahagyang hinilig ni Ara ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel, isang simpleng kilos na naglalaman ng lahat ng salitang hindi nila kailangang bigkasin. Mananatili sila doon, isang tahimik na sandali, habang ang kanilang anak ay payapang natutulog sa pagitan nila. Ang landas pabalik sa kanilang cottage ay naiilawan ng mga maliliit na solar lamp na parabang mga bituin na bumaba sa lupa para gabayan sila pauwi. Naglakad sila patungo sa liwanag, iniiwan ang kadiliman ng dalampasigan sa kanilang likuran. Iniiwan ang kadiliman ng nakaraan. Ito ang kanilang simula, ang tunay na simula. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni na Amara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para ko na ring nakasama sina Ara at Miguel sa kanilang paglalakbay. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang pag-asang muling makabangon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay nasusubok ng mga pagkakamali, ng mga kasinungalingan, at ng sakit. Ngunit ito rin ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas
Sa gitna ng kahinaan at sa pag-asang laging may bagong umaga, isang bagong pagsikat ng araw, gaano man kadilim ang gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko kayong iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.